Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa pangpuksa ng mga anay. So ang paksa natin ay kung paano ba susolusyonan yung mga pesteng anay na sumisira sa bahay mo. Kung paano ba sila tatanggalin at uubusin sa iyong tahanan. Ang infestation ng anay mga kaibigan o yung pagdami ng anay sa iyong bahay ay nagdudulot ng matinding damage o kasiraan sa bahay na pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo at pinagpaguran mong itayo. Kasama na dyan ang home interior, mga furnitures na gawa sa kahoy at overall structure ng iyong bahay. Malaki ang kayang sirain ng mga anay kaibigan, pero problema, mahirap silang mapuksa. Kaya dapat lang agapan mo ang pagdami ng anay sa sandaling makita mo ang mga signs ng pagkakaroon ng anay sa loob ng iyong bahay. Sa aking karanasan mga kaibigan sa construction, nakita ko na binibigyang halaga ng mga tao ang preventive measures para sa umpisa pa lang ng pagpapatayo ng kanilang mga bahay ay makaiwas na agad sa pagkakaroon ng anay sa loob ng bahay. Dahil nga naman, malaking problema ang anay sa bahay. Tulad na lamang nung ipinatayo naming bahay, na bahay ng engineer namin, kami mismo ang nag-apply ng mga gamot para maprotektahan ang kahoy na naging rest house nung engineer na amo namin. At sa kabutihang balad mga kaibigan ay may mga hakbang din na pwede mong gawin para maubos ang mga anay sa loob ng iyong bahay. Panoorin mo ang bidyong ito dahil ibabanggitin ko sa bidyong ito ang mga hakbang at pamamaraan upang hindi ka magsisi sa huli at maprotektahan mo ang iyong bahay na iyong pinangarap laban sa mga anay. Ngayon, paano ba mauubos ang mga anay sa loob ng iyong bahay? Paano mo ba masusolusyonan sila? Kung tutuusin mga kaibigan, ang best way o pinakamagandang paraan para mapuksa mo at maubos mo ang mga anay na ito sa loob ng iyong bahay ay ang pagkuha ng serbisyo ng mga pest exterminators o yung mga taong may expertise pagdating sa pag-apply ng mga chemicals sa kahoy at paglalagay ng mga pain o bait sa ilalim ng lupa para mapuksang lubusan ang mga anay. Maging ang mga anay na nasa kaloob-looban ng mga kahoy sa mga kahoy na parte ng iyong bahay. Kabilang na dyan ang mga hamba, fascia board, trusses at maging mga poste ng bahay na gawa sa kahoy. Pero syempre, nangangailangan niya ng medyo malaking halaga kasi mga pest exterminators yung mga yan, ibig sabihin, expert sila at nangangailangan sila ng kabayaran. Gayunpaman mga kaibigan, meron akong ituturo sa inyong mga methods o mga paraan para pwede mong gawin ito at gamitin upang mapuksa mo ang mga anay sa loob ng iyong bahay na panira sa iyong bahay. Pero paalala lang mga kaibigan, bago mo ito subukan, tiyakin mo munang babasahin mo ng mabuti ang level at direksyon sa mga produkto na gagamitin mo na ituturo ko sa iyo sa bidyong ito at ilayo mo ang mga produktong ito na gagamitin mo sa mga anay, sa mga bata at mga alagang hayop dahil nga hazardous chemicals itong mga ito. Ito ang unang bagay na pwede mong gamitin mga kaibigan. Gumamit ka ng mga termiticides. Ang mga termiticides kaibigan ay mga pesticidyong treatment na pwede mong mabili sa mga hardware o sa mga online shopping apps na pwede mong i-spray o i-apply o ipahid sa mga kahoy na parte ng iyong bahay na infested ng anay tulad ng sulignum.
Ngunit paalala ko lamang kaibigan, base na rin sa aking karanasan sa aking pag-a-apply ng ganitong uri ng kemikal, na maging maingat ka sa paggamit ng kemikal na ito dahil napakatapang ng amoy na ito at napakasama sa baga. Kaya nararapat lamang na gumamit ka ng mga protective equipments katulad ng respiratory mask. Hindi lang to ordinaryong mask mga kaibigan, respiratory mask, para protektahan ang iyong baga laban sa matapang na amoy ng iyong pinapahid na mga kemikal. At gumamit ka rin ng eye protection o goggles para naman protektahan ang iyong mata dun sa mga kemikal na yon. At gumamit ka rin ng guwantes para naman sa iyong kamay sa iyong paghawak ng mga kemikal na iyan. Ilayo mo rin ang mga bata at mga alagang hayop habang ginagawa mo ang pagpapahid ng mga kemikal na ito sa mga kahoy na parte ng iyong bahay. Ikalawang bagay kaibigan ay mag-apply ka ng liquid treatment. Ang liquid treatment kaibigan ay effective at fast-acting dahil nga ito'y pumipigil sa mga anay na makapasok sa pamagitan ng barrier na i-spray ng mga exterminators sa paligid ng iyong bahay. Ang treatment na ito ay gumagana bilang protective barrier na nakakaapekto sa lupa sa paligid ng iyong bahay para gawin mo itong termite-free area ang iyong bahay. Ikatlo kaibigan ay maglagay ka ng bait o pain sa soil o sa lupa. Ang baiting system kaibigan na ito ay inilalagay sa paligid ng bahay kada 10 to 15 feet ang layo sa isa't isa. Ang anay nakakain sa kahoy na laman ng pain na ito kaibigan ay babalik sa kanyang colony at magdadala siya ng chemical sa pain na ito at kakainin din ng ibang mga anay sa kolonya nila, at ang kagandahan nito ay pipigilan ng paglaki ng kolonya ng mga anay sa pamamagitan ng pagtigil sa kanilang reproduction ng mga anay na kumain ng mga kahoy na ito. Makakapigil sa pagdami ito at sa kalaunan ay makakatulong sa pagbuksa ng mga anay. Dahil sa pain na ito kaibigan, walang bagong anay na magproproduce ang mga kumain ng kahoy na nasa pain. Hindi sila makakapag-produce ng mga anay. Narito ang iba pang karagdagang tips mga kaibigan para makaiwas kayo sa pagkakaroon ng anay sa bahay. Una, kung may leaks ang mga tubo sa iyong tahanan, ipaayos mo ang mga leaks na ito sa isang tubero dahil magiging source ng tubig ito ng mga anay para sila'y mabuhay. Ikalawa, kung ayaw mong magkaroon ng problema sa anay, ito ang dapat mong gawin. Kung ikaw ay magpapatayo ng bahay, huwag kang gumamit ng mga kahoy na materyales sa iyong bahay. Gumamit ka katulad ng steel trusses. Maaari ka rin gumamit ng mga wood plastic composite o WPC para sa iyong kisame, o di kaya hardiplex para sa iyong kisame para hindi ito kainin ng anay. Para naman sa iyong fascia board, gumamit ka ng steel fascia board. Susunod, anumang uri ng kahoy kaibigan na madikit sa lupa ay kailangan ng chemical treatment dahil siguradong maghanap yan o makakahanap yan ng mga anay. So kung meron kang poste na gawa sa kahoy o anumang kahoy na madikit sa lupa, kailangan mo itong i-treat mo ito gamit ang chemical. At ang pinakahuli, maaari mong pahiran ng oil mula sa oil ng iyong sasakyan na tinanggal mo sa pamamagitan ng change oil
Katulad ng motor, pag nagpa-change oil ka o di kay mga sasakyan na 4 wheels, pag nagpa-change oil ka, pwede mo rin itong ipahid sa mga kahoy na parte ng iyong bahay para ito'y protektahan mo laban sa mga anay. So ito lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa mga solusyon sa pesting anay na sumisira ng iyong bahay. Sana ay makatulong itong bidyong ito upang hindi ka mahirapan at hindi masira ang pinangarap mong bahay. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.